Sa sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa Atok, Benguet, kahit dito sa dinadaanan natin, bumabaha na. Ngayon lang ako nakakita ng bundok na binabaha na ganito. Hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit pati yung mga ganitong lugar ngayon na nasa mataas na parte, binabaha. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know Sana tumila naman yung ulan. rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. 'Cause Magandang araw sa magandang mundo. you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Magandang hapon sa inyong lahat. At nandito na nga pala tayo ngayon sa La Trinidad, Benguet. Dahil ngayong araw ay meron tayong pagkakampingan sa gawing Atok, Benguet. Dahil meron akong nakitang bagong spot doon na sa tingin ko ay mag-e-enjoy kayo pagka napuntahan natin. Kaya ngayon ay nagkaroon tayo ng biglaang biyahe para mabisita nga natin yung lugar na yon. Saka syempre para mapasyal nga kayo. Yun lang naman yung madalas na ginagawa natin dito sa biyahe natin, ang mag-travel, mag-camping at mag-adventure at syempre gumawa ng magagandang alaala. Umaambon na naman ngayon dito sa dinadaanan natin. Sana lang hindi na masyadong bumuhos ng malakas kasi ito na yung pangalawang beses na pupunta tayo sa Atok, Benguet na ganitong umuulan. Siguro sadyang malungkot lang ang panahon Minsan siguro yung kalangitan nagdadrama din sila kaya lumuluha na lang bigla-bigla. Tamang emote lang sila. Tapos habang tayo mga tao dito binabasahin niya. Ang corny ng joke ko, guys. Nandito na nga pala tayo ngayon sa gawing Atok, Benguet. Ngayon sobrang dahan-dahan lang yung pagpapatakbo natin dahil nga wala kang masyadong maaninag dito sa sobrang kapal ng fog. Tapos samahan mo pa ng pagpatak ng ulan kaya kailangan nating magdahan-dahan. May aksidente dito sa dinadaanan natin kaya talaga mas okay na dahan-dahan lang dahil hindi mo talaga masasabi yung aksidente, kagaya na lang nun. Lalo't ganito na madulas yung kalsada, doble ingat. Siyempre may mga naghihintay sa atin na kapamilya natin. Kaya mas pinipili ko na lang na babagal tayo ngayon. Makakarating naman tayo sa ating paroroonan kahit na takbong pogi lang tayo. Ang mahalaga safe tayo. Sobrang na dito, sobrang kapal na talaga ng fog. Dahil mag-aalas 5 na rin siguro ng hapon, kaya ganito na rin kakapal yung fog dito. Bumaba na yung ulap dito sa sa dinadaanan natin. Kailangan nating medyo gumit na dito sa dinadaanan natin dahil nagbabagsakan ngayon yung mga dito, yung mga bato na galing dito sa bundok. Sa sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa Atok, Benguet, kahit dito sa dinadaanan natin, bumabaha na. Ngayon lang ako nakakita ng bundok na binabaha na ganito. Hindi ko alam kung ano dahilan kung bakit pati yung mga ganitong lugar ngayon na nasa mataas na parte, binabaha. Sa wakas ay nakarating na nga pala tayo dito sa campsite na pupuntahan natin. Tapos ang maganda pa ngayon ay solo natin itong bagong bukas na Serenity Campsite. Dito yan sa Atok, Benguet. At bibinyagan natin yung napakagandang campsite na to ngayon. Ayan, tingnan nyo naman yung paligid natin ngayon. Diba? Sobrang awesome ng lugar na to. Kaya sobrang excited ako na ipasyal kayo dito sa napuntahan natin. Ngayon ay maglibot-libot muna tayo dahil kailangan nating
i-stretch yung ating katawan at medyo malayo-layo rin yung naging biyahe natin. Halos nasa 5 oras bago tayo nakarating dito, pero isa lang yung masasabi ko, sulit na sulit at sobrang worth it lahat ng mga naranasan natin kanina na pagsubok bago tayo nakarating dito. Ayun, sobrang aliwalas dito sa lugar. Imagine nyo, ang dami palang mga campsite dito sa Atok Benguet na kailangan lang natin i-explore dahil yung iba ay hindi pa talaga kakilala. Kagaya na lang nitong Serenity Campsite na ngayon ay pagkakampingan natin, di ba? Sobrang lamig dito ngayon dahil, ayan, yung fog ay medyo lumalapit na sa atin, tapos samahan pa ng ulan, kaya grabe. Yung lamig dito ngayon ibang-iba talaga, pero all goods lang naman dahil nga nung nakaraan tayo ay galing na sa dagat at naka-experience na ulit tayo ng init, kaya ngayon ang enjoy naman natin yung malamig na klima dito sa Atok Benguet. I wanna go there someday. I know we're going somewhere into the danger zone. It all points right to that. Konti na lang. Ang mahalaga lang, mai-set up natin tong side awning para kahit umulan, hindi na tayo mababasa. Sana lang pagbigyan tayo ng panahon, huwag sanang bumagsak ang ulan hanggang sa makapag-set up tayo dito. Grabe talaga yung lamig. Woo! Yeah. Ibaba na natin yung mga gamit na kailangan natin. Saka para magkaroon na rin tayo ng ilaw dito dahil medyo dumidilim na. Nisipon ako Pero all goods lang yan. Ang mahalaga ay nag-enjoy tayo dito sa ginagawa natin. At sana kayo rin nag-enjoy na, dahil nakita nyo naman yung ginagawa natin para lang maipasyal ko kayo, Kaya samahan nyo si Mamen dito sa ginagawa natin. Nasaan na ba yung nito? Switch ng ilaw natin. Ako. 2, 3, 4, 5. Yan. Ito yung pangmalakasan natin na ilaw Itong swante natin. And all goods. Kahit paano matatanaw nyo na ako ng malinaw-linaw. Ayan, di ba? Mas maayos-ayos na. Tapos itong ating outtask para mas malinaw. Paano ba ito buksan? Ayan. Ayan, yung mas malakas para mas maganda. Sa tingin ko iyan lang muna yung kailangan natin ngayon. Tapos ilabas na natin yung yung upuan natin. Alam nyo, unti-unti napapamahal talaga ako dito sa lugar ng Benguet. May mga lugar talaga na mararamdaman mo na na welcome ka. Tapos yung magaan ba sa pakiramdam, ilang lugar na rin yung mga ganito yung naramdaman natin. Kagaya na lang ng Nueva Vizcaya, Aurora, Alfonso Castañeda. Yan yung mga lugar na talagang gustong gusto ko na binabalikan natin. Dahil magaan sa pakiramdam. Saka ganun nga rin siguro talaga, di ba? May mga lugar na talagang mapapamahal tayo. Kaya babalik-balikan natin yung mga lugar na yon. Tapos syempre maghahanap pa tayo ng mga bagong lugar na explore natin. Mga bagong experience. Yun yung mga gusto ko sa mga lugar kasi na napupuntahan natin. Tulad dito ngayon, yung experience na bago dito yung talagang malamig,
magaganda yung mga tanawin. Yan yung mga babalik-balikan mo dito sa lugar ng Benguet. Tapos bukod pa doon, mababait yung tao dito. Kaya talagang babalik-balikan mo ng paulit-ulit, ano? Saka minsan kasi, hindi na lang rin sa ganda ng lugar, kaya tayo bumabalik sa isang lugar. Minsan dahil na lang rin sa mga taong nakakasalumuha mo doon. Siyempre, napapalapit sila sa atin, tapos nagiging parang kapamilya na lang rin. Ganon, kaya tayo bumabalik-balik talaga sa mga lugar na napupuntahan natin. Ayun, medyo umuulan na naman. Kunin natin yung ilaw natin at baka mabasa. Usog natin itong gamit natin. Mahalaga nakapagsimula na tayo. Ano pa ba kulang natin? Yung ano natin, lagayan ng tubig. Ito lang ang kailangan nating mai-set up itong lagayan ng tubig natin. Saka mamaya ikakabit natin yung yung windbreaker para kahit na humangin dito, hindi tayo gaanong mababasa, saka kahit na umulan ng malakas. Nasaan na ba? Natataranta na ako. Ay nako, kailangan lang natin itong maipasok dito, tapos tuloy-tuloy na yan. Dito tayo sa loob para pasok muna natin to. Once na maipasok natin to, kakabit na lang natin yung peg. And makisama ka naman. Tulungan nyo naman ako dyan. Ayan, pumasok ka lang. All goods. Nakalimutan ko na naman yung martilyo natin na pangmalakasan Buti na lang merong bato dito. Saka Boy Scout naman tayo di ba? Walang problema kung walang martilyo dahil meron namang bato. Alam nyo, dito sa Atok Benguet, kailangan talaga nating i-set up itong windbreaker, dahil malaki talaga yung naitutulong niya pagka nasa ganitong malamig na lugar ka, tapos ganitong umuulan. Kahit paano yung lamig nasasangga niya, tapos yung angin ng ulan. Yan, all goods, one down. Alam nyo, ito yung nagustuhan ko dito sa ARB dahil madali siyang i-set up. Wala nang arte-arte. Kumbaga ba isasalpak mo na lang ng isasalpak. Yung iba kasi na camping gears, talagang ang hirap na i-set up. Pero eto, ayan, makita nyo naman, di ba? Para ka lang naglalaro habang nababasa ng ulan. Sana lang hindi tayo magkasakit. Para mas ma-enjoy natin itong paglilibot natin dito, Ayan. Sana lang. Last ball. All goods. Ayan, di ba? Ganda. Meron na tayong magiging silong. Sana tumila naman yung ulan. Naubuan na ako.
Masaya ba kayo nung nakikita nyo si Yomame na nahihirapan? Nung nakaraan kasi, meron tayong subscriber na nag-message sa akin na natatawa daw sila pagka ganitong nahihirapan tayo. Diyos mio, ang hirap niyong pasayahin, ha? Kaya, samahan niyo ako. Huwag niyong iwanan si Mamen dito sa ginagawa natin, ha? Dahil itong ginagawa natin, para sa inyo rin naman. Para makapaglibot-libot tayo. 3 na lang ang kailangan nating ikabit. Tapos tayo ay makapagpahinga na. Alam nyo ba, unti-unti, parang nasasanay na yung katawan ko dito sa Benguet. Dahil hindi na ako ganun kahingal pagka bumibisita tayo dito. Naks! Parang lokal na ako dito. Haba ng kwento ko. Pero wala naman kasi akong kausap kaya kayo dyan yung kinakausap ko. Saka isa pa, hindi naman tayo ASMR. Itong vlog natin, talagang nagsasalita ako. Saka itong ginagawa natin na content, kwento ba ng buhay ko dito sa pagta-travel natin. Kaya binabahagi ko lang rin sa inyo. Kaya kung nag-e-enjoy kayo dito sa ginagawa natin at na-appreciate nyo yung ginagawa ko, talagang nakakataba ng puso, alam mo yun. Lalo pagka nagko-comment kayo sa atin na nag-e-enjoy kayo. Yun pa lang panalong panalo na yung mamay nyo. Hugas muna tayo dito sa Kahani Isla. Dahil puro putik yung kamay natin. At ayun na nga, tapos na nating i-set up itong magiging tambayan natin. Whew. All goods. Di ba? Mas magiging komportable na tayo dito ngayon. Hindi na tayo mababasa. Mga gamit natin safe na. Kahit na umulan ng malakas, hindi na tayo mangangamba. Yan. Lagay lang natin yung gamit natin dito. Kunin ko lang to. May natapes dun sa windbreaker natin Parang code niya ata to nauutal na ako. Hawa ng kwento no? Isin lang natin para komportable ba. Sa tingin ko yung tubigan natin, kahit dito na lang sa part na to, usad natin. Yan. Kasi tubig lang naman yung kinukuha natin dito Kahit naman mabasa yung part na to, okay lang. Ayan. Diba? Makakaupo na ako. Nakakaramdam ako ng gutom. Tapos kailangan pa natin magsaing, Whew. Lagay na natin tong kahon ng lutuan natin para may sarado na natin tong sasakyan natin. Yan. Diba? Okay na. Ito yung pagod na na masaya pa rin sa pakiramdam. Kahit na ganito yung nararanasan natin, iba pa rin ba yung kasiyahan na naibibigay niyo sa sarili ko. Kasi nga alam kong nandyan kayo, di ba? Tapos yung mga nagme-message nga sa atin na nag-enjoy sila dito sa ginagawa natin, kahit na mangilan-ngilan yun, talagang nakataba ng puso. Kaya kahit na medyo nahihirapan tayo, pinagsisikapan ko ba na makagawa pa rin ng content natin. Dahil para sa inyo, alam nyo, hanggat may isang taong nanonood sa atin,
hindi ko hahayaan na matigil itong ginagawa natin na paglibot-libot. Saka alam ko naman na palagi kayong nandyan para suportahan ako dito sa ginagawa natin. Kaya makakaasa kayo na palagi ko kayong ipapasyal sa magagandang lugar. Ayos. Tayo na lang nating maluto ang ating sinaing para tayo ay makakainan ng hapunan natin. Saka may baon naman tayo na dyan, ulam na. Kaya ngayon, ang kailangan na lang natin, makaluto muna ng kanin natin. Siguro, bukas na lang tayo bumawi ng, ng ulam natin. Ngayon, ang mahalaga malamanan muna natin yung sikmura natin dahil nakakaramdam na talaga ako ng gutom. Tapos, medyo dinamihan ko na nga pala yung sinaing natin para bukas, iinit na lang natin. Ayun, ngayon ay kakain na muna tayo nitong natin, paboritong Nogatelli cookies. Kasi nahihilo na talaga ako sa gutom, alam nyo yon. Tapos gusto nyo mag-upload ako agad-agad. Alam nyo, hindi ko lang talaga nire-record yung mga ibang part na nahihirapan ako. Siyempre, gusto ko nga yung napapanood nyo yung nag-enjoy kayo. Pero huwag kayong mag-alala dahil simula ngayon, lahat ng hirap ko, papakita ko na sa inyo. Dahil nga, may nag-message sa atin nakaraan. Natatawa daw sila pag nahihirapan tayo. Ay, shoutout ulit sa inyo, Tita Ruby, saka kay Tito Boris. Ayun, palagi silang nakasuporta sa atin at nanonood. At sa lahat ng mga kamame natin na talagang solid hanggang ngayon, maraming salamat sa inyo. Kain na tayo. Dal ko talaga Gutom ka na Sarap ng lasa. Alam nyo ba, yung stock natin na to, itong Nogatelli, ang tagal na tong baon natin. Kaso nga naghahanap ba ako ng lugar na mapagbubuksan natin sa kanya. Sa tingin ko, itong napuntahan natin na Serenity Campsite, ito yung tamang lugar para kainin natin siya. Kasi Serenity. Ano ba ibig sabihin ng Serenity? Alam mo ba? Joke lang Nilibang ko lang kayo. Kasi kaya nga kayo nanonood sa akin para malibang kayo, di ba? Init. Napaso pa. Alam nyo kasi, gutom na ako. Tapos, nakapag-init na nga rin pala tayo ng ulam natin. Buti na nga lang, nahabol nga pala natin itong kanin natin. Kanina, medyo nahilaw siya. Kaya, inunti-unti ko bang lutuin ulit. Tapos, nung may ginawa ko, dagdag ako ng tubig. Kaya, ayun, buti na lang nahabol pa natin. Tapos, eto, yung masarap nating ulam, adobong puti. Naks! Yung mga nakakaalam ng adobong puti, comment naman kayo dyan. Kasi ako yung adobong puti na to, paborito ko talaga. Dahil talagang sobrang sarap ng lasa niya. Tapos yung isang adobo na binabaon natin, yung may kulay naman, adobong itim. Adobong itim daw no? Ayan, ito kasi yung mga ulam na magandang baunin sa biyahe dahil nga hindi agad napapanis. Kasi pagka yung mga ibang ulam, mahirap ibaon. Baka kasi mamaya, mapanis, sakitan pa tayo ng tiyan natin sa biyahe. Syempre, mahirap naman yun, di ba? Ba't ba dito ako nakaupo sa Meron tayong maayos na upuan. Ayan, kain na tayo. Ayan, sabay nyo ang kumain kung kayo ay natapat na kumakain din. Ayan, kain tayo. Makabawi tayo ng lakas natin.
Sarap talaga ng lasa. Tapos, alam nyo ba, habang iniinit ko to kanina, pinatuyuan ko pa ng gusto. Kaya yung mga lasa niya ay pasok na pasok. Tapos yung aroma niya, kakaiba talaga. Naririnig nyo ba? Kumukulog-kulog na dito. Kanina nga pala, nakapag-set up na tayo ng RTT natin. Sinamantala ko habang hindi pa umuulan, pero ngayon naririnig ko kumukulog. Hindi ko lang alam kung mamayang madaling araw o maya-maya uulan na. Kaya ngayon kakain na tayo para pagtapos natin kumain, tayo makapagpahinga para bukas meron tayong lakas. Alam niyo, iba talaga yung dito, yung klima dito, parang nakakapogi siya, guys. Sarap. Akit na tayo sa tulugan natin at medyo lumalakas na yung ulan dito ngayon. Yeah. Grabe na rin yung lamig, kaya mas okay kung nandito na tayo sa loob ng ating RTT. Itong RTT kasi natin, pagka nandito ka sa loob, talagang kahit paano maibsan yung lamig. Kaya ayun, dito na tayo ngayon para syempre makapagpahinga na rin tayo. At anong oras na rin? 9:26 na ng gabi ngayon. At na-enjoy ko na rin yung pagtambay sa labas. Kaya ngayon, oras naman para ako ay magpahinga. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang lamig na ngayon dito sa spot natin. Yung mga daliri ko ngayon, para akong napapaso sa sobrang lamig. Kaya bumangon muna ako para kahit paano gantuhin ko yung kamay ko. Tapos para din mag-update lang rin ako sa inyo para makita nyo kung ano yung nangyayari sa akin dito. Pero okay lang naman ako dito. At kakayanin naman natin tong ginagawa natin. Basta dyan lang kayo. Tapos check natin ngayon sa cellphone natin kung gaano na ba kalamig dito sa Paway Benguet. Iba yung lamig ngayon dahil nga siguro umuulan din. Ayan, eto na yung lamig ngayon dito sa spot natin. Nasa 10 degrees na siya. Grabe yung lamig. Kaya ayan, nag-isip ako ng paraan para mag-init yung katawan ko. Ang baba nitong itong RTT natin. Kasi nandito ako sa may parting paanan. Medyo lumayo ako sa bintana natin. Kahit na nakasarado kasi. Yung niya, yung parang yung ramdam ng hangin, alam mo yon, kahit walang tumatagos na hangin. Grabe talaga. Yung lamig niya hindi lang basta buga ng hangin parang nasa loob ng aircon, ganun yung pakiramdam ko. Whew.
Whew. Sarap talaga ng gising mo pagka ganito yung makikita mo. At buti na nga lang, nagpakita na sa atin ang haring araw. Magandang umaga sa inyong lahat. Sobrang sarap ng naging tulog natin dito. Dahil nga kagabi ay malamig. Kahit na medyo nahirapan tayo, masarap pa rin yung kinalabasan. Kasi mas komportable matulog talaga pagka malamig. Kumpara pagka sobrang init dun sa spot. Smio. Kaya ayun, isang panibagong umaga na naman to na dapat ay pagpasalamat natin. Kasi alam niyo yun, nagising na naman tayo sa ganito kagandang lugar. Papakita ko sa inyo. Di ba? Sobrang sarap sa mata. Alam niyo, pagka ganito talaga yung view, pagka umaalis tayo, tapos gigising tayo sa umaga, alam mo yung lahat ng pagod na naramdaman mo, wala talaga. Kumbaga ba, sa lahat ng hirap mo, ito yung magiging premyo mo. Kaya, ayan, ang sarap lang sa pakiramdaman, no? Tapos, makapaglibot-libot na tayo dito sa tingin ko dahil medyo umaaraw na. Mag-unat-unat muna tayo dito sa higaan natin, Ang sarap kasi, alam mo yon, mainit yung sikat ng araw pero malamig yung hangin. Tapos, nakarelax ng gusto. Serenity. Diba? Katahimikan. Yan yung pinakagusto ko sa buhay ko ngayon. Yung nagkaroon ako ng katahimikan. Oh! Ganda, oh! Solid talaga! Tingnan niyo yung view natin dito. Napakaganda talaga. Ang sarap ng tama ng sikat ng araw sa atin ngayon dito. Whew! Magandang araw sa magandang mundo. Magandang araw ulit sa inyong lahat. Tara at bumaba na tayo. Munti pa ako malaglag. Puro kasi salita na salita eh. Lakad-lakad tayo dito. Dahil kahapon di ko masyado naipakita sa inyo at sobrang kapal ng fog dito sa spot natin. May nakita ako na akyatan dito Parang view deck. Akyatin natin para makita natin kung ano yung meron dito, di ba? Tambayan pala siya. Pag pumunta kayo dito, pwede kayo dito na umupo-upo. Meron ditong upuan na paikot. Tapos, ang ganda ng magiging view nyo dito. Sarap sa pakaramdam. Ilan yung masasabi ko, ang ganda ng umaga natin. Tingnan nyo, Sobrang nakalapit tayo sa kalikasan. Tapos may mga nag-harvest pala ngayon ng gulay dito, repolyo. Ayan, nandito sa likod natin. Subukan natin tumungtong dito. Ayan, tapos gawin natin yung camera natin. Sobrang sarap maging mabuhay ng ganito, no? Sana talaga nag-enjoy kayo dito sa ginagawa ko. Ginagawa natin, paglibot-libot. Solid ng view dito sa Atok Benguet. Hindi mo sasabi ko. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down.
lakad-lakad muna tayo dito at punta tayo sa CR nila. Ako ay tinatawag na ng kalikasan. Alam nyo, unti-unti nasasanay na yung katawan ko nga dito. Dahil nung mga unang punta natin dito sa Atok Benguet, nahihirapan ba ako na magbawas? Alam nyo yun, yung parang naninibago yung katawan ko nga. Pero ngayon, unti-unti, umu-okay na. Tapos, ito nga pala yung CR nila. Ayan, tutur ko kayo dito sa kanilang banyo. Dahil kagabi, nagandahan ako dito nung ginamit natin. Pasilip ko na rin sa inyo para kung sakaling pupunta kayo dito, alam nyo na yung CR na madadatnan nyo. Yung CR nila, oh. Ang ganda, di ba? Solid yung CR nila dito. Tapos, tingnan nyo ha. Paano ba ito buksan? Pagka kayo, halimbawa, dumudumi, o ano. Ayun yung view nyo, di ba? Habang nagbabawas kayo dito sa CR, ayun yung magandang view na makikita nyo. Di ba? Tapos ito yung kanilang inidoro. Di ba? Color green ba tawag dito? Green ba yung kulay niya? Pero mukha naman siyang green, ano? Tapos yun pala, magkakaroon ata ng heater dito para kung gusto nyo ngang maligo, pwede. Ngayon, tayo nga magbabawas habang nakatingin sa magandang tanawin ng Atok Benguet. Ayan, hindi naman nakita siguro kung ano yung ginagawa ko dito na di ba? Gusto ko lang rin na ipasilip sa inyo habang tayo ay ginagamit ang CR dito at tinatawag na kalikasan. Ang sarap palang mag-CR at magbawas pagka ganito yung view mo, ano? Parang nakaka-relax. So, tay, pwede ako, kumuha ng pechay mamaya. Yes! Diba? Ay sila tatay Ang sabi ni tatay, pwede daw tayong pumitas ng gulay nila dito ng libre. Tatay, paano ako bababa dyan? Paano ako makakababa? Dito na lang? Pwede na ba ako humingi kahit konti lang? Pero baka malaglag tayo. Maganda pa ito, hindi na na-sprayan. Hindi na po ito na-sprayan. Talagang fresh lang siya. Sariwa. Pwede na akong magdaan dito, tatay? Salamat ulit, tatay. Si tatay yung madadatnan nyo dito, kaya bumisita kayo. Paano ako, tay? Punta ako doon? Dito. Ito yung bababaan natin. Nagdahan-dahan lang ako kasi madulas dito. Hindi natin suot yung meral natin na sapatos. Kaya dahan-dahan lang. Tatay, pwede ako pa-experience na magpitas ng ng petchay. Hindi ko pa naranasan yan sa tanong buhay ko Alin yung pwede kong pitasin, tay? Alin tay ang pwede kong pitas? Kahit eto, tay? Paano ko tanggalin sa ilalim? Opo. Dito mismo? Oo. Ganyan. Nakakatuwa. Na-experience natin yung magpitas ng ng petchay na tayo mismo, di ba? Bagong experience dito sa sa Atok Benguet. Ayun, maraming salamat, tatay, dito sa petchay. Paano gagawin ko dito, tatay? Putulin mo yung nasa puwit. Eto, tay, tanggalin ko. Oo. Hanggang saan ko yung tatanggalin? Ganun yan. Para madali. Patulong na tayo kay tatay. Yun. Tapos eto, tay, pwede na to. Alisin mo Ito pa, tay. yung dilaw. Okay. Ganun pala yun. Yung birdi lang ang may iwan. Tapos yung pinaka green lang po ang tatabi natin. Ayan. Sa tingin ko pwede na to. Ano, tay? Okay na to? Linisan ko pa, tay. Ayan pa pala. Ayan, tay. Pwede na ba to?
Ito type, okay na to? Oh, ayan, di ba? All goods. Bagong experience ni Yo Mamen. Maraming salamat po, tay. Hindi, dagdagan mo. Okay na po to. Okay na po to, tay. Dagdagan mo ng isa. Po? Konti lang po to. Ako lang po kasi mag-isa ang kain, tay. Dagdagan pa daw natin. Para kahit ali-alisin mo yung ano. Yung mga hindi po pwede. Ay, naku, natutumbay camera natin. Sulitin na natin yung yung experience sa pagpitas ng pechay. Ayan, maraming salamat po, tatay. Ayan. Okay na po siguro to. Walang ano yung Kahit tanggalin mo yung ano. yung ganito. Medyo Kahit paliitin mo pa yan. matigas. Ayan. Kasi nandito tayo sa farm. Dito tayo sa farm kasi libre lang ang gulay. Maraming salamat po talaga. Ayan, grabe. 3 petsa yung meron tayo ngayon. Hindi ko alam kung anong pwede nating lutuin dito pero bahala na. Ang mahalaga ay napa-experience sa atin nila tatay. Tatay, ano pangalan mo ulit? Anselmo. Tatay Anselmo. Tapos si Tito Romy? Tito Romy. Ayan. Maraming salamat po dito. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Ayos. Yung paborito nating UCC na kape ang ating iinumin ngayon. Ito simula nung natikman talaga natin. Ayoko ng tantanan ba. Tapos hindi nga kasi ako nag-a-acid dito sa UCC. Kaya yung mga kagaya ko na merong GERD, masasabi ko sa inyo na pwede niyong subukan itong UCC na to. Kasi ako may GERD kasi, pero hindi ako nag-a-acid pagka kumakain tuloy, umiinom. Ang nasa isip ko na kasi yung pagkain natin at nagugutom na ako. Kuha lang tayo ng kanin natin. Ayan, konti lang na kanin pagka umaga. Tapos, dadamihan natin yung ating ulam. Longganisa. Sarap pala ng lasa na itong longganisa na to. Alam nyo, ang daming binibigay sa akin na experience nitong Atok Benguet. Yan din yung dahilan kung bakit bumabalik-balik tayo sa lugar na to. Alam nyo, kahapon, nung papunta tayo dito, nasa isip ko, ang gara ng simula natin dahil nga inulan tayo, tapos bumaha dun sa dinadaanan natin. Pero minsan nga ang magandang kwento, wala sa simula, di ba? Minsan kailangan mo lang magpatuloy kahit na pangit na yung mga nangyayari sa buhay mo. Di ba? Kasi yung magandang kwento minsan nasa dulo, wala sa umpisa. Minsan yung simula, parte lang yun ng pagsubok sa buhay natin para titingnan tayo kung magpapatuloy pa tayo. Minsan nga ganito yung nangyayari, di ba? Nasa ending, yung magandang kwento kagaya ng nangyayari ngayon dito sa ginagawa natin. Sobrang daming experience, sobrang daming magagandang alaala na yun yung kayamanan na babaunin natin. Kaya sobrang sarap lang talaga mabuhay, Kung talagang hindi mo susukuan yung mga bagay-bagay sa buhay, lalo't ikay nagsisimula sa halimbawa pinapangarap mo, tulad nitong pag-YouTube natin, di ba? Sa una, mahirap talaga, pero nasa sa atin yun kung magpapatuloy pa ba tayo o hindi. Maraming pagsubok, pero kailangan lang natin magpatuloy para maabot natin yung mga gusto nating maabot sa buhay, yung mga pangarap natin. Yan yung mga natututunan ko dito sa ginagawa natin. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam. Yun ay masasabi ko. Sobrang saya ko at maraming salamat at nandiyan kayo palagi para kayo, Mamen. Tara at maglakad-lakad na tayo dito dahil ang sabi nung
may-ari nitong Serenity Campsite ay meron pa daw spot doon na pwede nyo ring pag-campingan, kaya sisilipin natin. Kaso yung part na yon parang pang tent pitching, tapos itong pinaka-spot kasi natin, dyan yung mga spot ng mga magka-car camping, at yung iba na halimbawa nakamotor kayo, or kung gusto nyo rin naman na mag-tent pitching dito sa spot natin, pwede. Nadulas pa ako. Kasi naka-chinelas lang tayo. Ayun, ang ganda dito sa dinadaanan natin dahil ang daming tanim na repolyo. Di ba? Ang ganda sa paningin lang dahil berdeng-berde yung makikita mo dito sa dinadaanan natin. Lakad tayo. Ayan, medyo mainit ngayon dito, pero malamig yung hangin. Ganda dito sa napuntahan natin, ano? Isa tayo sa mga nakabinyag dito na mag-camping dahil nga hindi pa masyadong napupuntahan yung campsite na to. Kaya maganda rin na maipakilala natin para syempre kung gusto nyo ngang pumunta dito, mabisita nyo, di ba? Nang ma-check nyo rin. Bakit hinihingal na naman tayo? Ayan, packet na tayo ng packet kasi di ba? Ayun yung pinaka setup natin. Tapos nandito na tayo sa taas. Hinahanap ko kung saan yung pwede nating daanan dito sa nilalakaran natin. Ayan, sa tingin ko naman tama lang tong nilalakaran natin ngayon. Gusto ko lang rin kasing masilip ba yung isang spot nila dito. Parang rene-renovate pa nila at lalagyan daw ng CR para kung sakaling mag-i-spot dito, meron kayong banyo na gagamitin. Dito naman sa napuntahan natin, may tubig naman, kaya all goods din. Ayan, sa tingin ko nandito na tayo sa pinaka-spot. Ayan, dito sa part na to. Hello po. Ayan sila yung mga dito, mga nagtatanim. Hello po kuya. Ano po ginagawa nyo? Nag-spray ng herbicide. Nag-spray sila. Pamatay ng damo. Pamatay po ng mga damo na tumutubo sa gilid-gilid, ano? Sige po. Grabe, hinihingal ako. Pag una po, parang nakakailang beses na po ako dito sa Atok Akala ko, sanay na ako. Pero pala, medyo naninibago pa rin. Pero kaya naman, kumpara nung una natin dito na grabe talaga yung hingal natin. Kuya, lakad lang po ako dito. Tara, let's. Ayun, medyo masukal dito. Pero soon, ay aayusin na to ng gusto para makapag-spot din kayo dito. Ito yung CR nila. Tapos ang luwang pa pala dito. Ayan di ba? Dito yung tent pitching nila. Lapit natin yung camera sa atin para mas madaling iliko-liko. Tapos ayan yung mga bulaklak, tapos halaman na kulay pula. Alam niyo yung mga magagandang dito, bulaklak o halaman, para lang silang damong ligaw. Ito ang luwang dito, men. Ang ganda. Tapos parang hanggang dito pa yung yung spot. Silipin natin. Ganda dito. Ayan Ganda talaga. Parang nasa isang pelikula pagka nandito ka sa Atok, Benguet. Ito yung lugar na hindi talaga nakakasawa na balik-balikan. Kasi bawat sulok dito sa pinupuntahan natin dito sa Atok, ang ganda talaga. Alam niyo yun, parang palagi siyang bago sa paningin ko. Kaya hindi nakakasawa. Ang solid. Testingin nyo dito sa campsite na nabisita natin dahil ang ganda dito. Meron pang lakarin dito paakyat doon. Kaso parang
hindi natin kakayanin kasi natutuyot na yung lalamunan ko ngayon. Nakalimutan ko yung yung tubigan natin. Kaya ay natutuyot. Hanggang dito na lang tayo. Ayan, tanaw nyo naman dito sa pwesto natin ngayon. Itong magandang lugar na napuntahan natin. Ay, grabe. Sobrang sarap talagang mabuhay, Sobrang napakapalad natin at nagagawa natin yung ganitong bagay. Kaya masaya ako at nagsasama ko kayo dito sa ginagawa natin. Sulitin natin ang gusto yung buhay natin, Hanggat may pagkakataon, gawin na natin yung mga bagay na ganito. Yung mga bagay na minsan lang mangyayari sa buhay natin. Testing! Ang lamig! Should break on the map of my mistakes. Maraming salamat po sa binigay niyo sa atin na repolyo. Just keep on believing. Nakakatuwa!